Isang karangal lang mamit ko si Ma'am. Yes. Hi, I'm Ambassador Pete Bar. Keep on running and stay healthy. And see you on Spartan Race. Kita ko kayo naglalaps. Ito yung ano eh. Yung mga sumasagad. Tapos natira 3 na lang kayo. Yung 3. Tapos anong nangyari doon sa iba? Tandaan nyo, lahat ng ginagawa natin ay para sa atin, hindi para sa kanila. Yun! Yun na din po yung Yung sasabihin ko. paghihirap natin sa pagbibisikleta, pagtakbo, sa araw-araw, hindi ho para sa kanila yan. Para sa sarili natin. Ano ba yung aperture? Yung aperture, siya yung responsible para mag-blur yung ano. Yung background. Tawag nila yung bokeh. The more na tumataas yung millimeter, yung distance niya. May yung sinabi mo, nandun yun sa may pagka-pro. Doon tayo sa basic. Good morning guys. Alright. Ngayong umaga guys, meet and greet tayo sa Bermosa. Kikitain natin si Willie Maniniyot. Bubulusok muna tayo papuntang Balayong. Ayan guys, bulusok na tayo nito. Wide and clear pa ang daan. And pinagbigyan tayo ng panahon. Kahapon umuulan. Ngayon maganda sikat ng araw. Oh Jay! Ikaw na ba yan? Nice meeting you! Sabi mo parang pamilyar ah. Oh. Ano mo ba puti yun? Oo. Sabi ni Mini sa akin, ayaw niya rin natin bike. Shortcut. Turo ko sa yung daan. Shortcut daw to yung dadaanan namin, sabi ni Willie. Ayun. Bitik ni Manny yun. Bisaya ka? Oo, Samar. Saan? Kalbayo. Okay lang tayo pupunta ron. Samar. Yun nga, parang gusto ko mapuntahan yung mga kamag-anak ko. Padjak all the way, no? Oo, bunya tabi. Ito, dito na kami lumabas, hindi na kami dumaan ng crossing. Yan yung Pasong Buhaya. Ano ginagawa dyan? Most of the time, exit trail? Exit trail race. Ayun guys, dito na tayo, Bermosa. Guys, dito pala sa Bermosa. Yung Bermosa Hub. Sports Hub. Ayos. Hindi ka naman bumitaw dito. Good morning po. Mukhang naglalaps yun, oh. Event. Oo, bawal. Binubuksan yung yung mas malayo. Mas malayong ikot. Category kasi merong Oo. elite. Saka yung mga baguhan. Naman kailangan eh. Wala ka ng daya. Lalo na Okay. kailangan natin yung bike. Sige. Sabit lang natin. Maganda-ganda yung technique. Ayan, good morning guys. Nandito tayo sa Bermosa. Invite to sa akin ni Sir Willie Maniniyot. Ibig sabihin, pagka Maniniyot ka, Bisaya version yung photographer ng Visayas. Nasama niya ako rito. Mamaya pipitik siya rito. Ang pinakang magandang part dito, marami sa atin ng mga naglo-long ride, and pagdating sa photography, minsan sayang yung kuha eh. Nandun na tayo sa magandang lugar, maganda yung senaryo. Then papaturo ko tayo kay Sir Willie. Expert na to eh. Kumbaga may pangalan. Okay lang, hindi naman, tama lang. Hindi, kumbaga iba yung mga basic format ng photography para alam din natin. Kaibigan ni Sir Willie. Morning po. Gusto niya raw mag-packing. Yun. Ito, ayan oh. Oo nga, ano? Alam mo na. Hindi. Ayan naman na. I-interview mo na yan. Saan magandang mag-bike packing ditong malapit lang?
Ang ano natin, ano lang, dito parting Saan? Ragondon. Yun! Oh. Kuya G Camp. Ay, Nakikita ko. good morning po. Morning. Nice meeting you. Ayun. Si Raymond. Ano name? Raymond po. Raymond. tropa natin to. Ah, tropa. Tropang pure Okay. Maragondon. Sa Kuya G Camp tapos. Saan yun? Lalampas ka ng ano? Aguinaldo Shrine, nantaan niya. Okay, hindi sa may Kaibiyang. Bonifacio Shrine. Iba yung ano. Hindi ka naaabot ng ano. Anong magandang view ron sa lugar, sir? Wala siyang view, paano siya, nature lang talaga siya. Si Ma'am Nili 360. Ay, yun tama. Mamaya konting ano, ano to? Basic tips sa mga photographer. Hihingi ako ng tips. Pero ito po ang aming Ayan na, nagkaturoan. Sa bagay, nakikita ko naman yung sa mga shot nyo eh. At least ano lang din, kasi maraming nagbabike and basic photography para may idea sila. Kasi minsan nasa magandang lugar sila, hindi nila nakukunan ng maayos. Sayang. Nice meeting you. Name ng channel? Nili 360 po. Meron po akong page sa Facebook, tapos meron po akong channel din sa YouTube. Shoutout sa Team Never Give Up tsaka sa Tourneo Channel. Tsaka kay Janus TV, shoutout. Sana nakasama tayo mag-ride. Lupit oh, wala kang pangalan, sa kanya meron. Team Never Give Up. San hindi magi-give up? Siyempre sa lahat po. Buhay. Ayun, yun. Lalo na doon. Okay. Sa ahon, simple lang. Yan na yung motto ng nung team. Ginamit ko ay 50mm. Fuji, baka naman. Fuji, baka naman Fuji. Liit lang eh, no? Kayang-kayang dalahin. Nice meeting you po. Ay pala. Parang mahihilig ako sa photography. Sinabi mo Fuji film, baka naman. Hindi na, kukunan ko na lang kayo. Kung nakukuhang. Minsan, pag tumitingin ka ngayon sa Google, hindi mo na makikita to. Ito yung gusto ko. Deramin nila. Customized bike rack. Tawag doon? Morning po. Good morning. Narinig ko to kila Nardong Puti, kila ano, di ba? Nakto, baka naman. Siyempre po, alalay po muna kayo kasi baka mabigla. Pedal assist. Pedal assist, pwede rin po throttle. Ito po yung throttle, oh. Sige po, kayo po muna mag-try. Bilis pala nito. Bilis 23, 25, 27, 28. Tinanay nyo na hindi kayo pe-pedal tapos Nung packet ako ron, ito yung pinupush ko. Then nung pumidal ako, yun na nga, ito pa rin combination, pedal assist eh. Galing. Ito na yung basic 101. Basic 101 setting pag nag-shoot ng sports. Ayun, sa Sports, sports. ibig sabihin lahat ng moving, lahat ng fast moving, sasakyan, motor, siklista. Anong gamit nating lens ngayon? So, ang gamit ko ngayong lens is 85mm na 1.8 yung aperture, prime lens. Prime lens. And Fuji film. Viltrox to. Gumamit ako ng third party lens ni Fuji. Okay. So, Viltrox. So, bakit 85mm yung ginamit ko? Kasi gusto ko na yung aperture niya hindi nagbabago. Okay. Ano ba yung aperture? Yung aperture, siya yung responsible para mag-blur yung ano. Yung background. Tawag nila yung bokeh. Bokeh. Yung bokeh. The more na mababa yung number, di ba 1.8, the more na bumababa yung number, mas nagbo-bokeh siya. The more na tumataas yung millimeter, yung distance niya. May yung sinabi mo, nandun yun sa may pagka-pro. Doon tayo sa basic. So sa basic, portrait, landscape, yan. sa basic, para hindi ka mag-worry sa exposure mo, ang magandang setting is yung aperture. Aperture priority. Kasi yung aperture priority, ang pina-priority niya is yung ating aperture, yung 1.8 na yan, yung pagka-bokeh niya. Kasi gusto kong kunan yung mga siklista ng blurred yung ano niya, Background. para mas ma-emphasize yung yung rider. So Okay. meaning, meron tayong tinatawag na, kung makikita mo to, yung exposure meter. Importante yan sa photography, laging nasa gitna dapat yan. Kasi pag tumaas yan, overexposed, pwede masyadong maliwanag. May gate na. Pag bumaba yan, didilim, underexposed. So kapag naka-full manual ka, is kailangan binabantayan mo yan. Kailangan nasa gitna. So since naka-aperture priority ako, yan ay Gitna niya yan. laging nasa gitna yan. Ayos. Kasi
kahit na nung adjust mo rito sa settings, lagi nasa gitna yan. So, etong Siya dalawa, na yung magtitimpla, yep, kumbaga. yung ito na ang susunod, tong dalawang tong ISO na to. Okay. Ito na susunod. Ayos. Okay? Sige. Okay, next. And So isa pa sa pinaka isa sa basic para sharp yung image natin is yung ISO. Ito ISO. yung sensitivity niya sa liwanag. So the more na mababa yung ISO mo, mas sharp siya. Kasi pag tumaas yan, grainy. Yung grainy tama. Ka-manual mode yan o ikaw mag-a-adjust ng ISO? Naka-aperture ano ko. Okay. Okay, mag-a-adjust ng ISO. So kapag nag-adjust ako ng ISO, susunod yung shutter speed. Okay. Yung shutter speed, lalo na pag-sport, dapat at least minimum, pag moving 1,000 yung speed. Tapos naka-ano ko, continuous low, naka-burst shot ako. CL. CL kasi continuous low sa Fuji. Oo. Sa iba burst shot, yung iba servo sa Canon. Servo. servo. Tama. So meron akong continuous low tsaka continuous high. So ito mga 3 frames, 3 shots per minute, parang ganon. Ito naman mga hanggang 14 frames. Ganun siya kabilis. Per second. Tapos naka-C ako. Sabihin nun continuous. So ano tayo, testing tayo. Sige. Tayo ha. Moving yan. Moving to. Tulad nito. Ayan no. Kinukunan mo na yan. Oo, kinukunan ko. Yun yung continuous low. Ito yung high. Meeting nyo po. Balita ko kayo raw yung ano rito eh. Ano? Halimaw. Nasa build nung katawan no. Mukhang hindi pa nare-respag yan. Takbo na ng takbo. Matanda na tayo. Hi sir. Nice to meet you. Nice meeting you. Saan yung balak? Ang bala ko kasi plano namin is by December. Pinaka parang year-end long ride yung Luzon Luzon Loop. Ilang days yung plano? Baka siguro abutin ako ng mga 7 to 9 kasi dadaan pa ako sa amin sa Aurora. Sarap. Sa Kasiguran. 7 to 9 days. Pero baya ano yun? Kasiguran. Siguran. Bababa pa ng Dinadyawan. Ang mangyayari sa inyo, seaside loop yung gagawin nyo sa ano. Bali tawag dito. Alam ko ang lupit nun eh. Ang balita ko kayo kasi original nun yung mga loop eh. Hindi naman, nagagawa lang din. Pero sa ngayon kasi ang dami ng way na ginawang bago, di ba? Sinong may gawa ng tricks? Ano to? Parang local brand. China. China. Bakit ayaw mo nun sa brand? Bali ano lang kasi ito eh. Shoutout pala rin sa nag-sponsor nito kay kay Boss Ninyo. Ayo. Ay kay Vance. Oo, baka naman. Di ba, ma-review din natin. Ito sa mga followers ni samantalahin ko na kay Idol J Katigbak. Ayan. Baka naman Eric Motobike in the house. Alright. Ayun guys, na-meet natin si Ayako. Photographer din siya rito sa Vermosa. And shout out. 5 piso lang po, de joke lang. Saan sir? Bacoor. Nueva Ecija. Saan sa Nueva Ecija? Palayan City po. Sa Palayan, maganda rin sa inyo eh, no? Naka-ano ka rin, napuntahan ko doon yung sa may Colasboa. Opo. Kita ko nagle-laps. Ito yung ano eh, yung mga sumasagad. Tapos natira 3 na lang kayo. Yung 3. Tapos anong nangyari doon sa iba? Tumigil eh, bumagal. Gutom lang. Nakapo may kinuha. Ayos, sasaya nito. Tapos na, mga nakakailang ikot kayo nun sa Maga. Kagaya nun kanina. Kanina po naka 15 pero siya po ata mukhang nakalagpas 15. Ilang kilometro yung 15 rounds? Nasa 30 plus, 35. Ano yun, may isang oras? Ay, mag-iisang oras po. Bike check. Baka naman. Ay, pwede bang ihampas to? Ang gana eh, no? Magkanong damage? Anong? Damage, bili mo. Damage na yun eh. Bio. Mabot lagpas 200. 200. Isang trek. Ay, grabe. Pwede. Buwan check. Bigat na yan. Magkano naman? Ganon din. Mura din po yan. Sana. 180. Magkapatid ba kayo? Kaya pala. Nice meeting nyo mga sir. Nice meeting you. Susunod. Okay na ako sa spanker. Daily routine nyo yan. Kapag pag free, kasi may pasok po ako.
Ah, yung race. Pinag-aandaan lang niya. Saan? Santiago? Gentry po. Santiago bypass po. Gentry? Gentry. Isa sa pinakamatanda. na mahigit 30 years. Tapos si ma'am kailan nyo nainganyo? Mga 2 years lang ako. During pandemic. Pero sinong mas malakas ngayon? Siya. Kasi sila ma'am yung lumalasapag sa atin. Nice meeting you po, and nakakatuwa na yung gusto ko ring maingganyo yung asawa ko na ganyan na makasama sa ride. Kasi dati doon muna kami nag-practice sa may orchard. Okay po. Balik-balik mga isang buwan na yun. Tama po yun. Doon sa orchard nakarating na babanda doon sa may orchard. Sa Lawag. Sa Lawag. Ahon Luso. Invite nyo ako. As in, bago lang po ako rito sa ano eh. Pero dyan ako nakatira sa ano, Langkaan, Dasma. Malapit. Ano ba yung sa Litran? Pasensya na po, hindi pa ako familiar doon sa mga shortcutan. Sinama ako rito ni Willie. Siya nag-invite sa akin. Nakita ko kahapon sa ano ko. Apo. Nakita mo pa namin. Nice meeting nyo po. Ay din po. Ayan. Alvin. Ito pa, alis na tayo rito sa Bermosa. Saan tayo pupunta? Bukid. Hanap buhay. Oh, eto na, papasok na tayo ng bukid. Buti na lang naka-MTV ko. Eto, simpleng-simple, tapos feel at home dito sa taas. Ayan guys, dito tayo sa Kapihan sa Bahay na Kubo. Magkano po yung brewed coffee rito sa Kapihan sa Ano lang yan, sir? Bahay na Kubo? 25 lang yan, sir. Oh, di ba? At kaya tayo ipaglaban yan sa tapang. Yes, Sa'yo sir. muna. Ang cookies ni Aya. Yes. Halo to. Aya. Yes, Pinicture si Mama niyo Aya daw. gumawa. Good morning guys. Meet and greet ko to ron sa mga taga Bermosa, and malaking impluwensya sa atin to eh. Sila yung mga hindi lang bike, may nagra-run, and all around sila. Kwentuhin natin sila ngayon isa-isa. Simulan natin guys, sir. Ano po yung name? Ako si Abay Trasmonte, taga-Imus. Sinasalihan ngayon, active. Medyo active ako sa pagtakbo, pagbike. More duwatlon ng training na ginagawa namin palagi, araw-araw sa Bermosa. Kasama ko lagi si Tatay Oli. Tatay Oli po, na mas kilala ko sa Bermosa nga na Tatay Oli. Ano yung event na naka-line up? Ayun nga, meron kaming run sa 7-Eleven this coming Sunday. Tsaka yung araw-araw biking, ensayo ng pagtakbo. Kung may duwatlon. Kay Ma'am Hi po. Aya po. Aya ko. May page po ako sa FB. Aya ko. Namimitik po ako sa Reyna, minsan sa Bermosa. Ayan, nabudol ako sa 7-Eleven. Tatakbo din ako sa Sunday. Kasi hindi ka mamimitik, tatakbo. Opo. After pong tumakbo, baka mamitik Pipitik po na. ako. Ay si Ma'am, ito nakita ko kanina. Malakas po yan. Oo nga. Hi, I'm Gabby. Bike lang. Isa ako sa mga pandemic bikers. Pero na-enjoy ko na. Yes po. Pero na-enjoy ko naman. Tsaka nakatulong din, at least nakaka-relax. Lumayo na rin. Nakakalayo na din po. Kapag may time, kasi medyo busy din sa work. Ako po si Jude, Tatay Jude ng Team Connect. Kung tawagin ng ka-team ko, Tatay Jude. Biker Jude. Biker Jude. Kung meron Biker Jude. Ganyan parati sa Bermosa. Okay, dyan din po ako sa madalas sa Bermosa. Dati po, bike lang, and influence po ako ng team namin. Ngayon, tumatakbo na rin po. Duathlon, sumalin na rin po. Sa susunod, magsiswim na. Pas po ako doon sa swim. Kasi meron akong phobia sa swim. Pero dati sumisisid kayo.
Opo. Marunong po akong lumangoy. Ibang season. Ano? Ibang season na. Ibang sisid yung nasa isip ni Ma'am Ana. Marunong si Sir sumisid pero hindi marunong lumangoy. Pwede ba yun? Pwede yun. Hindi po ako marunong lumangoy. Sa gilid lang ako ng pool. Ayun, ito na-meet ko na to dati sa Oo nga pala, si Mark. Weekend coming. Tahimik lang yan. Tahimik lang Si din. Mark, tahimik Ang lang. si Sarah na miyembro ng Rest Takers Bikers, Bacoor chapter. And siyempre, engganyo na rin ako magbisikleta. Tsaka nakaka-enjoy, nakaka-relax. Lalo pag pagod na pagod ka sa trabaho, lalo ngayon. Galing pa ako trabaho, panggabi. Lalo pag naka-long ride ka, masaya, lalo may kasama, enjoy lahat. Physically active. Physically active. Exercise sa katawan. May experience, dulot ng ginagawa niyo sa sarili niyo. Katulad ng katawan ko, napakapitit ko na. Nawala yung chance ko. Ilan? Siguro hindi ko po matansye, pero malaki po talaga yung pinayat ko, sobra. Sorry na. Bike, laki po talaga. Napapakapa ako Yung chan ko nawala. Naging muscles na yung iba. More on run ba kaysa sa bike para mawala bike pa rin po. Run bike pa rin po. Paulit-ulit na lang, paulit-ulit. Hanggang makuha mo yung routine. Ensayo lang ng ensayo. Sa akin naman, ako kahit hanggang ngayon nagme-maintenance ako. Nagme-maintenance ako sa diabetes at saka sa high blood. Wow. So bali, gusto kong kumain, gusto kong uminom ng kape. Kaya ginagawa ko, tumatakbo, nagbabike, para medyo kahit pa paano, okay. Nakakainom tayo ng kape, nakakakain tayo ng gusto natin. Para sa kalaman ng lahat, halos 30 years na ako sa bike, sa pagbabike. Since 1989. Yan. Tapos sa pagtakbo, huli kong takbo is 2010. Tapos bumalik na lang ako nitong As diabetic po, yung benefits to talaga ng pag-i-ersisyo nyo hanggang ngayon? Oo, kasama talaga dapat yun. Kaya di ba minsan sinasabi ng mga doktor, pag inom ng gamot at saka tamang ehersisyo. Kaya ang pagbabike, pagtakbo, napakalaking bagay para sa kalusugan nating lahat. Ito si Mamaya. Pandemic biker din po. Yan. Tapos dito sa pagbabike, marami ang nami-meet ng mga tao. Yan. Meron din kaming page, baka alam niyo po, PCC po. Kasali po ako dun sa Philippine Cycling Channel. Yan, dahil sa pagbabike at pagpipicture, yon nakilala ko ni Sir Bong sa PCC. Yan. Tapos, maganda sa health. Pwede kang kumain after. Parehas tayo Ano yung pinaka-goal pa? Kasi parang nandun ka na sa nagawa ko na to sa sarili ko. Yung hihigitan mo pa eh. Wala naman po. For na lang talaga. Exercise po. Tapos nakakapunta ka sa iba't ibang lugar na na-enjoy mo talaga. Yung kapag napagod ka, pwede kang magpahinga. Tapos yung ipanggagas mo, ipangkakain mo na lang pag napunta ka dun sa lugar na yon. Tapos iba talaga po pag pumapadyak ka. Yung feeling iba talaga kaysa dun sa nakasasakyan ka, ganon. Ako, siguro sa pagbabike, totoo yung sinasabi nila na pag physically active ka, mas marami ka talagang nagagawa. Galing ng work. Wala akong makakain, pre. Kasi nag-out ako 2 AM ng madaling araw, tapos medyo tulog ng konti, and then konting exercise sa morning, ganyan. Tapos totoo talaga yung sabi ni Aya na para pag nagbabike kasi parang na din nag-travel, yung mga lugar na hindi mo akalaing mapupuntahan mo nang nakabike ka, ma-achieve mo pala na akala mo ang hirap, pero walang imposible, basta ensayo lang talaga. Saka masarap sa kalooban. Narating ko dahil sa pagbabike. Totoo, iba yung achievement. Kahit yung ibang kasama naming bikers na may motor, mas pinipili nilang iba minsan mag-bike kasi iba yung feeling pag pinadyak mo kaysa sa nagkotse ka or talagang nakamotor ka. Pero medyo masakit din sa bulsa, mga pag-upgrade. Pero iba yung fulfillment pagka nakapag-upgrade ka na. Napakaganda po na mag-bike po tayo. Physically fit po tayo. Ako po ay 62 years old na pero hanggang ngayon ay malakas pa rin, no? Nakakasabay po sa kabataan, bike and sa takbo. Tulad nga po nung sinabi nila, mararating mo yung lugar na kung saan ay dati sa isip ko, parang hindi ko kayang marating sa pamamagitan ng bike. Pero nung nasubukan ko po na mag long ride, kaya ko pala. Dahil din sa bike ay healthy po ang katawan. Hindi po ako, wala po akong maintenance na gamot.
sa high blood, sa diabetes, wala po akong ano. Nakakaingit yung walang maintenance no? Mini-maintain lang po yung bike. Oo. Ito, nasabi niya na kanina na Dagdagan ko na lang din yung sinabi nila, halos lahat naman tama yun. Siguro ko na lang na parang iambing mo yung sarili mo sa buhay. Parang kapag binike mo ng malayo, lalo na kapag nakapag-bike ka ng long ride, iambing mo sa buhay mo na kahit nasa sobrang hirap, pagdating mo naman sa dulo, may ginhawa at sarap. Stay positive lang parati. ano yung masasabi natin doon sa mga, alam natin may mga nakakapanood na mga baguhan pa lang, kunting motivation para mainganyo natin sila. Tuloy lang, ensayo lang ng ensayo. Hanggang makuha natin yung gusto nating goal. Sa tuloy lang ng ensayo lang, lalakas din tayo. Dahil nyo, lahat ng ginagawa natin ay para sa atin, hindi para sa kanila. Yun! Yun na din po yung sasabihin ko. Yung paghihirap natin sa pagbibisikleta, pagtakbo, sa araw-araw, hindi ho para sa kanila yan. Para sa sarili natin. At maraming salamat, Boss Jay. Okay. Welcome ho sa... Thank you for sharing. Huwag kayong masyadong maging hard sa sarili nyo, basta hindi nyo kailangan sobrang maging malakas. Kung nag-enjoy kayo, basta yun lang mahalaga. Nag-enjoy tayong tumakbo, nag-enjoy tayong bike. Yun. Sa mga bago. Yun, sa mga bago, masasabi ko lang, disiplina din sa sarili. Enjoy. Isang karangalang mamit ko si Ma'am. Yes. Hi, I'm Ambassador Pete Bar. Keep on running and stay healthy. And see you in Spartan Race. Ano po yung mga nakaabang na race? Tomorrow, I have a race 10 kilometers in Hope CCP Complex. Then, after that, Spartan Beast category. And the next day, September 25, see you at 7-Eleven. Then, after that, Kuracha! trail run, 11 a.m. at Bermosa. See you there. Tuloy-tuloy yung days o race mo o competitive yun, di ba? Yes po. Meron din ako sa Clark Marathon. See you. Yung 7-Eleven, ano na lang, parang... Warm up ba yan? Warm up na. Kaya nagsabi, warm up daw. Joke lang yun. And yung pinakang Hindi pala warm up, tune up. No. Yung pinakang pinaghahandaan, yung medyo... pinaghahandaan ko this coming November, Ironman. At Palawan. See you guys. And ma'am, konting tip dun sa mga baguhan pa lang and dun sa gusto sumabak sa mga kagaya ng mga nire-race nyo. Marathon, ultramarathon, cycling, duathlon, triathlon. Sa mga beginner, keep on running lang. Tapos, proper diet. Then, ano pa ba? Kasama ba sa proper diet kailangan Pete Bar everyday? Yes, Pete Bar! Yung sa 21 kilometers, ang sikreto ko dyan isang Pete Bar lang. Okay na, enough na. Thanks, Pete Bar family. Kaya niyang i-survive yung 21 kilometer? Sa isang Pete Bar lang. Wow! Favorite ko nga pala, tiramisu flavor. Pete Bar, baka naman. Yes! Try natin. Chocolate ba? Sige, sa September 25. See you. Nag-start ako 2018, pero last year lang nag-active. Yung tuloy-tuloy yung continue. During pandemic, ano yung nag-active? Yeah, ayun. More in running lang ako during pandemic. When you feel stressed, depressed, lahat ng problem mo, idaan mo lang sa run. Yun, ganun lang sikreto ko. Hindi ba pwedeng cycling din? Pwede din, kaso nga lang, bit-bit mo lagi yung bike eh. Di wala saan ipapark. Kaya mas prefer galing sa bahay din. Balikan bahay lang. Kumbaga Tinatakbo ko lang talaga. Mas lumamang sa yung running kaysa sa cycling. Yes. Tinatanong lang, hindi sila... And yun nga pala, ano yung nakita mong difference na mas lamang sa yung running kaysa sa cycling? Pero kung akong tatanungin mo, lamang ako sa cycling kaysa run eh. Pagdating sa cardio, mas lamang para sa akin yung run. In case dun sa sa proper breathing nung running and cycling, malaking difference, di ba? Yes.
Kasi pag ano, sa proper breathing, pagdating sa uphill, actually, mahirap kasi explain eh. Much better na mag-start muna kayo sa basic. Lalo na sa mga newbies. Malalaman naman nila yun eh, pagdating sa actual, kung kailan ka mag-proper breathing. Yan. By experience. Experience, ganun. Ilang years bago maging active ka ron sa totally nagra-run ka na talaga ng ultramarathon? Actually, hindi mo rin masabi. Basta continuous and consistent ka lang talaga. Yung ilang years yung naging consistent ka na para? Nag-start ako last year kasi di ba nag-pandemic. Pero dati active na rin before pandemic? Hindi ganun ka-active, pero nagra-running lang talaga ako. Tamang jogger lang ako. Nag-jog lang everyday, 5 km 10, oo. Paano ka naging ambassador na? Pit bar, yung by events, hindi lang din, wala pang events, magkakasama na kami ng pit bar din. Yung una ko na-meet dyan si Sir Jeboy Sesgundo sa Santa Cruz, Laguna. Siya yung nag-motivate din sa akin maging pit bar family. Yes, iba pa rin talaga may nagmo-motivate sa iyo. Yes, oo. Thank you ma'am, thank you. And thank you for sharing. Uuwi na, 10 o'clock. Ayun guys, nice meeting you po. See you around. Ingat. Salamat po. Couple pala tong dalawa na to. Mas malakas yan. Parehas malakas. Kanina yung naglalapso ron eh. Ilang kilo nang nawala sa'yo? Ba, dati po akong 65. Ako po eh, 59. Naglalaro po ako sa 59 to 60. Pero alam ko, 59 na lang po ako. Kaya numipos ako ng gabi ko. Galing. Laura, Team Connect! Alright. Nahiwalay na sila, dito kami. Ito yung Pasong Buaya. Ang labas natin ito sa Litran. Dito yung may trail. Dati, sinadaanan mong napakalubak. May trail, ay nandito kami ng side sa kanan. May mga pasukan dito na pwede mo pasukin. Nakakagulat, naidaan ako sa falls. Alright, pwede bang maligo dyan? Pwede. Libre kati. May falls pala rito. Paurungan. Kapag ginirect mo, ginagawa yan. And dito, pag kumaliwa tayo, Kadiwa na. Eto na, naalaman na natin mga shortcutan pa uwi. Sa kaliwa yung TU. Tayo pa yan. St. Jude College. Magsaysay. Ito yung tinatawag na Area 1. Kagagawa pa lang. Dasmariñas Coliseum. Hello po. Nice meeting you. Pwede pala ako magpagawa rito. Kadiwa. Ito yun. Etong pababa na to, papuntang Walter Park. Yan nandiyan yung Dilasal University, yung likod. Saka yung Dilasal Medical Hospital. Diretso tayo, labas natin. Yung dulo niyan, mayroong Starville Subdivision. Papasukin mo yon. Ang labas nun, Governor. Ayos. Pagkakanan mo, SM na kaagad. Okay, sige, sige. Alam mo na yun? Alam ko na yun. Market Mall, Dasmariñas. Thank you, thank you. Mukhang humahangos ah. Kita ko kayo dun eh. Okay, nice meeting you po. Daso mo na rin siya. Nice meeting you and salamat. Wait na. Alam ko makikita ko na yung pitik. Yes. Alright. Yan, sige, salamat. Dulo kanan. Ito yung nadadaanan natin shortcut ngayon. Labas daw natin ito, malapit na sa SM Pala-Pala. Ayun guys, dito na tayo sa Governor's Drive. Ito pala yung shortcut. Dito tayo guys dadaan sa walang stoplight papuntang Balayong para mas mabilis. Ito yung turo sa atin ni Edong. Malapit na tayo sa Balayong, sa lubong sa hangin. Yun, open ang
Banayad na ahon. Ang problema lang, mahangin. May lakas pa. Inabot ako ng hapon pag-uwi. Maraming salamat sa lahat ng mga naka-meet and greet natin sa Vermosa. See you around. Well guys, 43.65 Strava natin. Alright. Parang naging loop siya. Idinaan ako nila Willie doon sa loob ng Dasmariñas. Lahat ng mga naka-meet natin, maraming salamat sa inyo. And sa mga nag-share regarding sa bike ride and experience, maraming salamat.